Sino ang nakapunta sa Maraviles Mental Hospital? Ngayon naman po mga kababayan, no, dapat sabihin ko or itanong ko ni Tatay Ronnie nung panahon na naghalungkat kami, isa din po sa na-discovery ko na ako'y nagulat, no, naintindihan ko ang mga bagay-bagay, ako'y nagulat, no, sa nabasa ko mga kabayan. Hindi ko lang naitanong ni Tatay Ronnie po mga kabayan kung siya ba yun or si Kuya Bintot, no? So mamaya ang kasagutan po. Sige. Hindi ako makapagsalita mga kabayan kasi talagang siningit. So, gaya ng sinabi ko po kanina mga kabayan, no, na-interrupt tayo ni Tatay Ronnie sa kanyang mga uniform sa ROTC po mga kabayan. Nung panahon siya ay nag-aaral ng kolehiyo o di pa talaga kontento mga kabayan. No? Talagang hindi lang ROTC mga kabayan, sundalong-sundalo talaga. O, sige na. Tapos ka na? Okay na? O, sige na. Diyos ko mga kabayan, talagang pinulido. O, nasa ba yung sombrero? Baka nakalimutan mo pa. Sombrero. O, baka nakalimutan mo pa. Sige. Okay na ha? Okay na ha? So, ayan po mga kababayan. Ito pa. Tinitingnan niya kung may kalaban sa baba. Baliktad. Makan yan. Ay, apo. Okay, sige, mamaya na yan. Mamaya na. Mamaya na. So, lalo kong naintindihan yung mga bagay-bagay. Lalo kong naawa kay Tatay Ronnie at nadurog yung puso ko nung mayroon akong natuklasan sa kanyang bag. Kailang, sabi ko, hindi ko siya tinanong at the time na nabasa ko, no, kasi ako din, nabigla din ako. At ayaw ko rin siyang biglain mga kabayan sa nakita ko. Kaya sabi ko, darating ang panahon na matanong ko kay Tatay Ronnie. Pero kailangan ay, kumbaga, yung kampante niya sa akin, no, hulihin ko muna yung loob niya, yung kampante niya sa akin, yung hindi na siya mahihiya, yung hindi na siya maiilang, yung kaya niyang i-open sa akin, no, or ipaliwanag sa akin yung nabasa ko, yung natuklasan ko sa kanyang wallet or bag mga kababayan. So, dito ko po yun nilagay. Ang pagkakatanda ko po mga kababayan, dito ko po nilagay yun. Kasi, nakita ko nga yun, and then, sabi ko, ibalik ko lang din dyan. Siguro hindi naman din yan pakialaman ni Tatay Ronnie. Kaya hanapin namin. Nasaan na yung bag? Yung bag. Ay, yung pera. Pera kung saan mo nilagay. Yung binigay ko sa kanya nung nakaraan. Lagay mo sa wallet. Diyos ko, kung saan nakalagay dito lang. Basta dito ko lang, pagkakatanda ko mga kabayan, dito lang yun. Pati batuta, dito mo pa nilagay. Barangay. Kaya nga, sa batuta. Barangay. Kaya nga. Ay! Nagulat ako. Akala ko batuta mga kabayan, ice pick pala. Barangay. Sa barangay, mga tanod. Malaki din sa bayan. Diyos ko mga kabayan, akala ko batuta lang. Pag nagulat ako, parang pana din. Kung marami siya na pinatay, ganito mo. Pag marami siyang pinatay, Kukunin ng mga barangay.
Tago mo to ha. Huwag mong gamitin kung kanino. Ice, ano, tawag nito? Yung binigay natin nandito mga kabayan, oh. Wala, nandito yon sa iba. May bag yun eh. May bag yun mga kababayan. Ito hindi, mga ano to, mga pako. Nakasilid yung mga kabayan. Ito yung duyan na binigay natin. Ayan oh. Tapos ito, ito pala yung bago. Ito yung binigay natin sa kanya. Tapos meron din pala siya nakatago na hindi ginamit, na hindi natin nakita kung hindi tayo naghalungkat. So saan na ba yun? Saan na kaya yung bag na... ito mga notebook. May mga ano kasi yung mga kababayan. Para siyang may mga notebook. Saan yung bag? Bag? Ha? Mga earphone, ayan, tinago niya mga kabayan yung mga ano. Tinago niya. Saan? Tingnan natin dito. Kasi ang daming mga gamit-gamit mga kabayan, hindi ko na maano. Basta sabi ko, itago ko lang dyan. Halongkatin ko na lang yan pag ano. Sabon. 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 Wallet, papel, papel. Pati sabon. Dito sabon, lagay mo lang dito sabon. Ito. Malamang dito po mga kabayan. Ito na. So, malamang ang pagkakatanda ko, dito nakatago yung kung ano ba talaga ang nangyari sa buhay ni Tatay Ronnie. No? Hindi lang ako ang makakaintindi at lalo... Ay! Lalo! Tingalingaling, tingalingaling, tingalingaling. Ay! Nawala na dito? Ito. Okay. So, ito po mga kabayan. So, ito na nga. Short! Gamitin yung short! Gamitin mo yung short. So, ito na nga po mga kabayan. Ito na po yung hinahanap ko ni Tatay Ronnie. No? Chiko lang. Chiko lang po mga kabayan ha. Kung ito ba talaga yon. Check ko lang po mga kabayan kung ito talaga yung nakita ko na sino yan? Sino po yan? Katwa, mga luma. Asawa mo? Luma. Patel? Kapatid? Kumari. Kapatid niya. Si nanay. Palit, Kapatid mo! Palit. Nasaan na dito yung ano?
Oo nga, pero siniksik ko yun dito. Ito. Okay. So, ayan po mga kabayan. Kasi nga po, no, kayo ay ready na po ba kayo? No, alam ko na grabe yung pagmamahal nyo kay Tatay Ronnie, which is good. Grabe yung pag-aalala nyo, yung concern nyo, natuwa kayo sa kanya, lahat, no. Pero I'm sure sa balita ko ngayon sa inyo mga kabayan, lalo kayong maawa sa kanya, no, lalo kayong maantig sa kanya despite sa mga pinagdaanan niya, lalo kayong mapamahal sa kanya, no, at lalo niyo siyang maintindihan. O, di ba? Dahil ang nadiskubre ko po ngayon mga kabayan, noon, sabi ko nga kanina, yung nadiskubre ko nung naghalongkat kami, hindi ko kaagad tinanong ni Tatay Ronnie. Hindi ko kaagad pinamukha sa kanya kung ano yung nakita ko na mga gamit, ng mga dokumento, or ano pa man, no? Kaya sabi ko, kailangan ko munang paamuin si Tatay Ronnie, tanggalin ko muna yung doubt niya, tanggalin ko muna yung takot niya, yung ilang niya, iparamdam ko sa kanya muna yung tunay na pagmamahal at nandito bilang isang anak niya, mga kababayan. So ito, maitanong natin ni Tatay Ronnie kung ano itong papel na ito, no? Kung sino ba to nakalagay na pangalan dito sa papel nito mga kababayan. Kasi sa daming pinagdaanan, no, kung bakit siya ay napadpad dito sa bundok, sa kabundukan, napakalayo, bakit mag-isa siya dito nakatira ng ilang dekada po mga kabayan hanggat nakalimutan na niyang bumaba sa baryo, hanggat nakalimutan na niya yung bayan, no, nanatili siya dito mga kabayan na wala siyang kasama at nagtiis doon sa bahay kubo niya mga kababayan na nadat na naman natin na grabe, nakakaawa, nakakahabag, no, hindi mo ma-explain kung anong nangyari, kung ano, bakit napili ni Tatay Ronnie na tumira mag-isa dito mga kabayan. So ito po yun, no. May nabasa po ako mga kabayan, ang pangalan ng hospital ay familiar ko na kasi may mga kakilala na rin ako mga kabayan na nadala doon. So familiar ko yung hospital. Pangalan pa lang po mga kabayan ay familiar ko na siya, hindi bago sa mga mata ko, no. So ang pangalan po mga kababayan sa hospital na nakalagay dito ay Maravillas Mental Hospital. Maravillas Mental Hospital ang nakapangalan. Yun ay sa Bataan po yung mga kabayan. So, ibig sabihin, no, ay nakapunta si tatay sa Maravillas Mental Hospital. Itanong ko po kay Tatay Ronnie, sino po to? Luma. Anong pangalan? Duluma. Kanino to pangalan? Palit. Sa'yo? Pangalan mo to? Kumari. Yung nasa itaas. Binanak ko planos. Sino si Lomi? Lomi Sibal? O Normi? Lomi nakalagay dito eh. Lomi ang nakalagay dito. Ayan, Lomi Sibal. Ikaw? Imalang pantaya. Ha? Pero mayroon din dito nakalagay ay si Lilia. Nanay ng pantaya. Sino ang nakapunta sa Maravillas Mental Hospital? Palangkin. Pamangkin? Sino yun? Pinagbili nyo doon sa tindahan. Kaya kaya kung yun. Ikaw to? Ikaw? Ko siya ko.
Nandi. Ha? Ha? Kusal. Konsihal? Sino konsihal? Kusal. Pamangkin. Espiritu. Pangalan mo to, oh. Siba. O, ikaw. Binyag. Tegawang kuluma. Ikaw si Lumi. Anong pangalan mo? Siba. Sibal. Pangalan, Lumi. Rune. Reli Siba. Ayan o nakalagay o Lumi. Sibal. Pola. Ikaw, galing doon mental hospital? Ikaw? Punta ka doon, nagpagamot ka? Bakit? Mayor. Ha? Mayor. Pola. Tinulungan ka? Mayor ng Purak? Nagbinyag. Nagbinyag, anak. Nagbinyag ka, anak? Ikaw dati, inom ka gamot? Kaya Dati, ikaw? Inom ka panulo, ikaw dati? kami sundalo. Ginamot ka dati? Ginamot ka? Galing ka doon sa mental hospital, pumunta ka? Chinik ka doon, chinik up ka? Bataan ba? Bataan tama, bataan po yon, Marabilis Mental Hospital. Pumunta ka doon, Wala na. binigyan ka ng panulo, inom ka, gamot. Ininjikan ka dito? Di, saan? Saan inject mo dyan? Dito ka ininjikan? Panulo? Babasakan. Ito. Oh, ikaw yon ininjikan. Dito hospital. Ininjikan ka dyan panulo. Kasi po mga kababayan, kung ininjikan, tama po yon. Kasi may mga iba't ibang cases po mga kababayan, no, sa depression ay pag hindi nadala sa gamot, no, yung iba talaga para kumalma kaagad at maagapan, no, iniinjikan na po nila. So, bukod pa dito mga kababayan, meron nakalagay ditong pangalan din, no, si Kuya Michael na nag-assist siguro dito mga kababayan. Tatanungin ko din, no. Si Tatay Ronnie po mga kababayan dumaan sa depression, no, dumaan sa depression si Tatay Ronnie. Kaya meron siyang resita nito or record sa Marabilis Mental Hospital kung saan nagulat ako nung binuksan ko to mga kabayan, nagulat po ako kasi nga pangalan ni Tatay Ronnie Lumi, kasi nakalagay to Lumi, ang sinasabi niya Lumi, pero kilala siya sa Ronnie, pero ang pangalan niya dito Lumi. Wala kasing ID, wala kang ID. ID. Dela, okay, may dolo. May mga bumbog kami. Binugbog ka? Tapos kinuha yung mga Nilusog kami ng mga bolo. nilosob ka? Hindi sa ganyan. Ipisal mo. Ha? Paposes na kami. Napusasan ka din. So, ayan po mga kabay, nawala yung mga ID niya kasi binugbog daw siya, etc. etc. Kaya marami akong inaalam ngayon mga kabayan. Kasi hindi lahat po ng sinasabi natin Marami doon sa hindi ng pangalan. or sinasabi ni Tatay Ronnie ay lahat yon ay totoo, di ba? Pero dito ako nagbase po mga kabayan sa nakalagay Marabilis Mental Hospital, pangalan niya. So, ibig sabihin, dumana si Tatay Ronnie ng mental problem po mga kabayan, depression kumbaga, no, depression yung bumalot ni Tatay Ronnie noon, no, na kung bakit din mga kababayan, isa sa dahilan kung bakit nandito siya sa bundok nakatira. Pero sabi ko, yung ginawa natin mga kabayan sa natuklasan ko, yung ginawa natin talagang akmang-akma, yung ating pagmamahal, yung ating care sa kanya, no, yung pagmamahal, yung pag-aalaga natin sa kanya, at yung pakikisama natin sa kanya, talagang akmang-akma doon sa sitwasyon kung saan binalot siya ng depression noon mga kabayan, na ngayon na talagang ang laki ng pinagbago.
Hindi man natin siya pinainom ng gamot kasi hindi naman natin alam kung anong gamot mga kabayan. Hindi naman din natin alam na dumaan siya sa depression, no, na talagang dumating pa yung punto na dinala sa mental hospital para ma-injikan ng gamot or mapainom ng gamot. Hindi po natin alam yon. Basta ang alam lang po natin kung paano natin paamuhin, kung paano natin baliktarin or i-twist yung mga sabi-sabi ng mga tao na kinatatakutan. Pero awa ng Diyos mga kabayan, no, bago natin ito natuklasan na kumbaga hindi ko rin mapaliwanag, hindi ko rin ma-explain sa inyo kung bakit ganun lang kalakas yung loob ko, kung bakit anong ginawa ko ni Tatay Ronnie na napaamo ko na marunong na magsalita, marunong na makipagmingle natin, makikisama sa atin, no, makisama, din marunong na rin mag-joke, marunong na magpatawa in everything, mga kababayan. Hindi ko rin alam kung ano ang ginawa ko. Basta ang alam ko lang, gusto ko lang ibangon si Tatay Ronnie sa sitwasyon niya dati, no, nakita naman natin yung bahay kubo niya noon na warak-warak, walang dinding. Ini-imagine natin kung paano kung malakas ang ulan, paano pag malakas ang bagyo. Wala na akong ibang inisip mga kabayan. Basta yun lang po talaga ang alam ko na ginawa ko. Ngayon ko lang na-realize, no, sa labindami ng nakapagsalita sa akin, nakapag-komento sa akin, nakapag-message sa akin, Lori, wow, grabe, hanga na talaga ako sa iyo, grabe, salute talaga ako sa iyo, grabe. Hindi ko ma-imagine kung paano mo nagawa, napaamo mo si tatay, no? Lahat po talaga mga kabayan. Kumbaga, puro grabe, puro katanungan kung paano natin nalapitan si Tatay Ronnie. Galing sa mga komento o opinion ng ating mga viewers. Ako ngayon mismo mga kababayan, ngayon ko lang talaga napagtanto, na-realize, sabi ko, oo nga no, paano ko nakayanan i-handle yung taong dumanas ng depression, yung taong dumanas na binalot ng depression noon at nagagamot para gumaling, no? And then dumating tayo sa buhay na nandoon pa rin sa stage sa depression si Tatay Ronnie. Bagkos hindi man ganun kalala, pero nakita pa din natin na may kulang pa rin sa buhay ni Tatay Ronnie. Yun pala, no? Naintindihan na natin ang lubusan ngayon. I'm sure lalo kayong maawa kay Tatay Ronnie, no? I'm sure lalo kayong mapahanga ni Tatay Ronnie na yung taong galing sa depression na kahit paano pinipilit ang sarili na makabangon. At harinaway, nandito tayo. Thank you so much na idinaan tayo, no? Inihatid tayo dito ng Panginoong Diyos para isa din sa magiging hagdanan niya doon sa pagbabago, mga kabayan, sa buhay ng tuloy-tuloy na hindi na maranasan muli ni Tatay Ronnie kung ano yung nadaanan niya. O imagine mga kabayan na yung napuntahan natin na may depression pala, na kinatatakutan ng mga tao, no? Dahil pala dito mga kabayan, no? Kasi may mga taong dumaan sa depression mga kabayan na violente, nananakit, naninigaw, no? Nanguumbag, and everything. Violente sa madaling salita. Meron naman ding taong dumaan sa depression na tahimik lang, hindi mo makausap, no? Meron naman din taong dumaan sa depression na mavokal, no, panay salita. Pero si Tatay Ronnie po mga kabayan, ang nanotice natin sa kanya is tahimik. 'Di ba? Nung una natin nakilala si Tatay Ronnie, halos hindi bubuka yung bibig niya. Tapos yung mga mata niya, yung galaw ng mga mata niya parang nagmamasid sa atin or tinitingnan niya na mabuti, kinikilatis yung mga tao na nasa palibot niya. Kumbaga, pati minsan yung, kaya pala yung may mannerism siya minsan mga kabayan na parang tulala lang, parang ganun lang siya, no? Dahil ang mga tao na may depression or dumaan sa depression po mga kababayan, may mga kanya-kanyang signs yan, no? May mga kanya-kanyang mannerism yan. Kasi hindi ko rin first time na makasalamuhan ng may mga depression po mga kabayan, no? Si Doktora Eterlina, kung naalala niyo po mga kabayan, no?
pag dumarating ako doon sa kanila, nag-iingay yon. Pero pag nandyan ako ang kausap, no, pag ako ang kausap niya, maayos siyang kausap, mga kabayan, 'di ba? So ngayon si Tatay Ronnie po, mga kabayan, naintindihan na po natin ng lubusan kung bakit siya dito nanatili mag-isa, kung bakit siya dito ay tumagal na mag-isa po, mga kabayan. Napakalaking bagay yung ginawa natin sa kanya, mga kababayan. Hindi mapapantayan, hindi matatawaran. Number one is ay marunong na siya magsalita, na kahit papaano lumalabas na. Ang ganda-ganda ng ngiti, hindi matatawaran yung ngiti, wagas, no? At nakikipag-joke na sa atin, at wala na yung takot. At higit sa lahat, mamimiss pa tayo, nalulungkot pa kapag umuwi tayo. Ibig sabihin, ay tinanggap tayo, minahal na rin tayo, tinanggap tayo yung mga anak niya na binibisita siya dito dahil namimiss niya tayo, no? At pagdating natin dito, talagang asikasuhin ka niya in everything. So, yung kagandahan na nagawa natin. Kaya sabi ko, wow, itong mga bahay na natanggap niya, itong mga gamit na kandamakmak na mga gamit na natanggap niya, mga bonuses na lang yan. Higit sa lahat na nagawa natin, na bago natin ang buhay ni Tatay Ronnie, yung pagsasalita, pagsasayaw, pagngiti, tawa, no, halubilo sa atin in everything. Yun talaga ang pinaka-importante, mga kabayan, sa buhay ni Tatay Ronnie. Tatay Ronnie, hindi ka na ngayon nag-iinom ng panulo o hindi ka na iniijikan? Hindi na? Wala na. O kumusta ka na ngayon? Okay ka na? Okay ka na? Ha? Wala na? Injection. Wala nang indiction. Wala na daw indiction. Ilang beses kaya ininjikan? Ilang beses kaya na-injikan dyan? Isa, dalawa, ilang beses? Marami? Dito lang? Pinapakita nga niya, mga kabayan, kung saan siya na-injikan. Pinapakita niya kung saan siya ininjikan. Ito siguro yung may mga bakat-bakat po, mga kababayan. Ganyan. So, tanong ko ulit sa inyo, pangalan mo yan, di ba? O, Lomi. Kasi minsan pag tinatanong kita, anong pangalan mo? Lomi Sibal. O, kailan kilala siya sa Ronnie, pero Lomi pala siya. O, Lomi Sibal. So, confirm po, mga kabayan, pangalan to ni tatay. Tago lang natin dito, mga kabayan, kasi hindi natin alam pagdating ng panahon ay kailangan. So, itago natin kasi di natin alam, mga kababayan. Buhat na lisanin mo ang aking timbaryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, Nisa'y walang saysay, magtapat tagiliw, anda ko'y tanggapin. Babalik ko rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, maikli sa mundo. Sayang na kung ito itapon mo. O tayo, kailangan tayo. Tayo, tayo. Buhat ng lisanin mo ang aking munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, minsa'y walang saysay. Magtapat tagiliw, anda ko'y tanggapin. Babalik ko rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, maikli sa mundo. Sayang na kung ito itapon mo. Okay, so ayan po, mga kababayan. At mayroon pa tayong pagtatanungan. Abangan niyo po, mga kababayan, para unti-unti natin kung ano yung pwede nating gagawin pa ni Tatay Ronnie para lubusan gumaling ng tuloy-tuloy. Pero so far so good naman po, mga kababayan. Kahit wala tayong pinapainom sa kanya na gamot, no? Yung pakikipag-usap lang, yung
pagbisita natin to sa kanya, so far so good. Ang ganda ng progress po ni Tatay Ronnie po mga kababayan. Nakakatuwa, no? Hindi lang ako, hindi lang buong team po, tayong lahat nakakatuwa mga kababayan. From the beginning until now po mga kababayan, ibang-iba si Tatay Ronnie. Kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.